beloved, Boss Mike, Cervera. Nagrereklamo ho si Sara Duterte, mga kababayan. Puntahan na natin. Sara Duterte nagrereklamo dahil dinalaw daw yung si Digong sa ICC. Pasok. President Sara Duterte ang ani ay peking welfare check kay Peking welfare check. Meron bang ganong peke, Sara Duterte? dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands. Sa isang pahayag, nakatanggap daw si VP Duterte ng impormasyong binisita ng mga kawani ng Embahada si Digong at in-interview. Hit ng bise, inabuso nito ang patakaran tungkol sa pagbisita sa isang nakadeting. Nalalagay raw sa panganib si dating Pangulong Duterte sa pagpayag ng ICC na mabisita siya ng anyay mga dumakip sa kanya. Tignan nyo, mga kababayan ko. Alam nyo, takot na takot to sa kasinungalingan nila eh. Ayaw mabisto, mga kababayan, na si Digong ay hindi naman sintu-sintu na. Ayaw nila mabisto, mga kababayan, na si Digong nagpapanggap na ulyanin. Oo, yan ang katotohanan. Kaya itong si Sara na may tama nakaparehas ni Kiko Barsaga, mga kababayan, ayan, nagwawala ho, naggagalit. Bakit daw pinayagan ng ICC na dalawin ng Embahada ng Pilipinas, si Digong sa kanyang kulungan, mga kababayan. Kung inyong matatandaan, sabi ko nga, nung nakaraan, sinasabi nila, ulyanin na, hindi na daw sila makilala. Buong pamilya niya, hindi na raw makilala. Tapos etong huli, nangangamba daw si Digong na dahil daw sa paglala ng korupsyon sa Pilipinas. Kita nyo, mga kababayan, kaya ho napilitan ng Embahada ng Pilipinas na dalawin at siguruhin na nasa maayos pang kalagayan si Digong. Ngayon sa pamamagitan ng pagdalaw ng Embahada ng Pilipinas na siya daw mga dumakip kay Digong, mga kababayan, nagwawala itong si Buday. Bakit nagwawala ito? Buti nga dinadalaw, mga kababayan? Pasalamat ka nga, dinadalaw Pasalamat nga, chinecheck. Kaya lang, siguro may tinatago. Itinatago siguro, mga kababayan, yung totoong kalagayan ni Digong. Kaya ganun. Di po ba? Tinatago nila. Kasinungalingan siguro yung pong sinasabi, mga kababayan, na ulyanin na. Para hong si mas matanda pa nga si Chavit kay Digong. Pero si Digong, si Chavit, nakakapaglakad pa, organisa pa ng rally para manggulo. Si Digong mga kababayan ko, ganun na lang. Ibig sabihin, ulyanin na. Ibig sabihin, mas healthy si Chavit kaysa kay Digong. Teka muna. Mukhang may naamoy ako, mga kababayan. Mukhang talagang etong si Digong merong tinatagong iba ito, mga kababayan. Ako naniniwala. Itinatago nila yung totoong kalagayan ni Digong. Pagbisita sa isang nakadeting. Nalalagay raw sa panganib si dating Pangulong Duterte sa pagpayag ng ICC na mabisita siya ng anyay mga dumakip sa kanya. Nako. Hindi rin daw nito hiningi ang permiso ng mga kamag-anak ng dating Pangulo. Kung magpapatuloy ang anyay mapanglinlang ng welfare check, dapat daw sagutin ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas sakaling may mangyari man sa dating Pangulo. Nako, may pag-ganon na mga kababayan, natatakot na si Sara na malaman nyo talaga kung anong totoong kalagayan ni Digunyo. Niloloko kayo na nagbabaliw-baliwan at nagkakaroon ng amnesia. Kaya nakakalimot na. Ang totoo dyan, mga kababayan, itong si Digong, maayos pa ang isip niyan. Nadudulas na nga lang sila minsan. Di ba? Basta ganitong itsura, tandaan nyo ganito ang itsura, mga kababayan, na kahit pagsasampalin nyo, makapal pa rin ang pagmumuka. Yan, yung itsura na yan, Sa gitna nito, binakbakan din ni VP Sara si Pangulong Bongbong Marcos dahil binigo niya raw ang mga overseas workers na wala umanong naranasang welfare check mula sa... Tingnan nyo, mga kababayan, biglang baling.
Di ikaw na. Di ba? Ikaw na. Iyon na yan. Sabihin mo, ikaw talaga bida-bida. Ako lang ang nakakagawa, sabihin mo sa mga OFW na tatanga-tanga. Kala mo ba mahal ka ng mga OFW? Ilan lang sila. Yung mga nauuto nyo lang na akala mo naman mga kababayan hindi nababalitaan ang totoong kalagayan ng Pilipinas. Ayan, inaasahan nyo. Wala nang bilang. Sara Duterte, may bilang pa ba? Wala na ho, mga kababayan. Diyan na ho na natin masasabi, itong nakaraang rally, itong nakaraang people power daw kuno. Nung September 21, mga kababayan, na wala na hong asim, wala nang dating, at wala nang tagasunod ng mga DDS at si Digong at etong si Sara Duterte. Nabisto na ho, nabaliw. Mga kababayan. So yan, eto, si Sara Duterte ay talaga naman, pinipilit pa rin. Kahit ho, mga kababayan, wala nang dating. Feeling pa niya, mga kababayan, mananalo pa siya sa 2028. Feeling niya, mga kababayan, makakamit pa niyang pagiging presidente. Ang taong bayan, ayaw na sa luka-luka eh. Pinagtatabuyan na nga ho. Sabi nga ho, mga kababayan, kaninang umaga, yung tinapig natin, abay sinusuka na ho yung mga Duterte. Sinusuka na ho itong mga ito. Pinagtatabuyan pa nga eh. Ay sinasabi nga, mga kababayan, uwi. Wala nang silbi itong mga ito. Mga kababayan, Our beloved Boss Mike Cervera.